We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Tubuhan sa Pili, Camarines Sur, inatake nin cutworms. 30 anyos na lalaki na nagtagbang sa Panganiban Bridge, nadukaya na. Asin, karera nin mga baroto tampok sa Kadagatan Festival 2024. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayong pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Cutworms na memestingunyan sa pirang tubuhan sa banwaan nin Pili, Camarines Sur. Pagruluwasan kan nasambitan ng peste, huli subuot kan pagbabago kan panahon, gikan sa El Nino pasiring sa tiguran. Ang iba pang detalye aramunta sa pagtutok ni Chris Novelo. Nagkapirang tubuhan sa Barangay Del Rosario, Pili, Camarines Sur ang apektadong ngunyan kan pesteng cutworms o Agrotis ipsilon. Sa enot na hiling hukunaon mong mayo ng cutworm infestation ang kada puon nin tubo, alagad pag pinutol ini, mahihiling na ang danyos kan peste. Nagre-resulta man ini sa pagkabansot kan tubo, hasa sa dain na nagtatalubo pa. Pag pinutol mo ang hawak kan tubo, ilingon mo duman sa laog kung ano nagrawat. Susog sa Regional Crops Protection Center kan DA Bicol, sangon yan sarong para o mapasana ang apektado kan pamimeste kan cutworm sa tubo. Padagos man ang pag-assess kan ahensya sa hewas kan danyos kan peste. Nagluluwasan sa bot ang pesting cutworm huli sa pagbabago kan panahon. Kontrolado naman ang insidente asin, di man din makakaapekto sa produksyon kan asukar sa rehiyon. Isolated cases lang po ito and hindi naman alarming ang sitwasyon natin dito sa na-control na po ito. May mga naman binibigay ang aming Regional Crops Protection Center na mga pang-control like po-produce ng mga biocontrol agent and pag hindi na kaya, yun na talaga mga synthetic na pang-control. Posibleng may ipapasubot na apektado para o makan peste kung kaya ining kaminar ka na hensya na ipaabot sa Sendang Kaaraman o sa Municipal Agriculture's Office in kaso may pagatakin anuman na peste sa mga umahan. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Naiko-konstruhir pa sa nang riprap sa Barangay Salvacion, Bula, Camarines Sur, nagaba huli subuot sa paglumoy kan daga, darakan mga pag-uuran. Mga residente sa lugar, hurot na maipairahay tulos sa anagaba na tulay. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Bulan ng Abril ngunyan na taon kan matapos ang patrabaw sa nasa 300 metrong riprap sa Barangay Salvacion, Bula, Camarines Sur. Alagad ngunyan ininaan itsura kan patrabaho makalis magaba kan nakaaging aldaw. Pagtubod kan barangay posibleng naglumoy ang daga huli sa mga pag-uuran. Ang pirang residente sa lugar handal nin huli tamayo na ang saindang sulamenteng proteksyon in kaso magsupay ang tubig sa salog. Pero na pong maandal kaya kung alimbawa may bagyo, digdi talaga malaog ang tubig. Pigpupo na naman subuot kan kontraktor ang pag-irahay sa nagaba na porsyon kana riprap sa Barangay Salvacion. Ang sarap pa sa mga gusto nindang maaksyonan, especially kan mga residente, iyoan hagdan na ini na day subuot proporsyon para sa mga residente, lalo na sa mga kaakian na delikado subuot. Garo subot day na pag-isipan ang disenyo kan hagdan sa nasambitan ng riprap. Matakoton bulusok na maray. Delikado po, lalo sa mga aki. Inabisuhan man kan Barangay Council ang mga residente nalikayan ng una ang pagpasiring sa lugar nin huli kan mga nahiling pangkrak sa riprap. DPWH 5th District Engineering Office ang implementing office kan riprap sa Barangay Salvacion. Nasa 20 metros sa buot kan riprap ang nag-collapse, nakaipuhang irahayon. Nagpapadagos man ang repair sa nagaba na riprap asin target na matapos sa mas amay na panahon.
Kaibanan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Natumtum nin kalayo ang sarong ancestral house sa barangay San Vicente, San Jose, Camarines Sur, kasubagong maagahon. Tulos man ining nirespondehan kan BFP San Jose asin fire truck gikan sa pagtaraid na banwaan. Haros sarong oras ang pighaloy kan kasulo antes na ideklarang fire out ang lugar. Mayo man ni nakulugan, alagad na sa 300,000 pesos ang danyos na pigwalat kan insidente. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa pigpunan kan kalayo. Napag-araman na abandonado na ang nasulong harong. Dahil sa pangapuran, sasabuyan mga kababayan hindi na mag-iingat po kita sa mga pwedeng ng ikasulo. Mayo po yung pinipiling panahon, mayo pinipiling oras. Internal security sa nasyon kaya naman subuot na atubangon kan puwersa kan Philippine Army. Alagad ang economic opportunity sa mga rehiyon, iyuna ang kaipuhan tutukan ngunyan, sigun kay Lieutenant General Roy Galido. Uya ang report ni Jessica Calino. Ang papel kan mga soldado sa pagdepensa kan sa tuyang teritoryo. Mayo subuot nin sirbe kun bakong pusog ang ekonomiya kan nasyon. Iyan ang pigtawan doon ni Lieutenant General Roy Galido, ang Commanding General kan Philippine Army sa iyang pag-atubang sa mga Bicolano. Yung internal security, madali na lang yan. We now need to help in our own little way how to uplift the economic opportunity. Kasi pag hindi magiging economically strong ang region, never can we uplift the livelihood of our countrymen. Ang maray na economic opportunity, maitatao kung mas dakol na mga produktong lokal ang magigibo, mabibisto, asin maaapresyar. Dakol man subuot ang nagtatangkilik pa sa pigtitindang local products ni Dalineth, alagad seasonal. Saro pa ang sa indang kakompetensya, ang mga nagpapabakal online. Siguro po sa pili lang talaga siya, ma'am. Pero pag sa mga bag po, siguro mas ang online ngayon. Ang kampanya kan Department of Trade and Industry, Go Local, Buy Local. Sigon ki DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol, kung babasehan ang numero kan mga rehistradong establishmento, partikular ang single proprietorship, masasabing nakarecover na ang ekonomiya kan rehiyon makalihis ang pandemya. Dakol naman ang naglalaog na domestic investments, alagad pigkakampanya kan ahensya na madugangan pa ini, urog na salado kan manufacturing. Tainiman ang makakakontribuer sa mas pang pagmaray kan ekonomiya, pag-abot sa pagtaong trabaho, asin sweldo sa mga Bicolano. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Lugadan ang 23 anyos na lalaki makalihis saksakon kan ama kaini sa Virac, Catanduanes. Sa inisyal na investigasyon kan Virac MPS, nagkaigwanin da ipagkakaintindihan ang mag-ama na napuli sa pananaksak. Pareho subuot na nakainom ang duwa kan mangyari ang insidente. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan kapulisan ang sospek, mantang nagpaparahay pa sa ospital ang biktima. Sigun sa iyan, nag-agawan sindakan sa iyang aki kan kutsilyo, asin dain niya subuot aram na natamaan palan ang biktima. Yung suspect po ay na-inquest namin kahapon sa opisina ng Piskalya at kasalukuyan nandun sa aming opisina ay sa istasyon para naghihintay ng preliminary investigation habang pinoproseso ng Piskalya yung kaso niya. Ano nga po yung pagkakasala ko sa anak ko, hindi po ako ng tawad, pero sana naisip niya po yung ginawa niya, bakit po nangyari yun. Kasi hindi naman po talaga mangyayari yun kung hindi niya ako sinulungan doon sa taas. Sir, pabor ka ba na iban ang mga cellphone sa mga eskwelahan? Para po sa kuya, dahil siyempre, inot na inot po ning importante man po kaya. Nakadepende naman po kayo sa teacher kung papagamito na dahil. Dahil po, kay puan po eh. Kasi po, mas importante po, lalo na po may strand po kaming ICT po. Kay puan po, ayan. Iyo po. Ito pa, pag oras po ng klase, parang cellphone ka po. Hindi mo po maintindihan ng mga tig-lesson po. Pabor ka po ba, sir, na iban ang paggamit ng cellphone sa mga eskwelahan? Ay, pabor. Paano po?
nakaka-distract pa siya sa pag saka minsan, dahil na nagamit mag-isip ang aki, puros na lang search, pag Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang kaharungan sa Barangay Plancha San Fernando, Camarines Sur na lalaog subuot nin tubig baha, tuyong minabiglang bagsak an makusog na uran. An pigtutubudang rason kay ni asin an iba pang detalye, aramunta live ki Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sigun sa Kapitan kan Barangay Planza, apuera sa natitipon ng mga basura, nakakakontribuer man sa pagbaha sa saindang lugar, ang sadit na kali na pig-agihan kan tubig. Kung minabiglang bagsak an makusog na uran, arog tulos kaini ang nagiging sitwasyon sa 8 kaharungan sa Zona 3 kan Barangay Planza, San Fernando, Camarines Sur. Natitipunan nin tubig an natad. Nakakalaog pa hasta sa saindang mga harong an baha. Sigun ki Kapitan Arlene Paloma, kaipuhan na malaagan nin line canal sa lugar, nganing makabulos nin pakaray ang tubig. Pag MDC meeting nga pigpaabot sa mo yung alkalde, kung pig priority meaning sarong erosion, ini po bagang kanal digdi sa Balyo. Kaya next year, ikuha na po yung budget, 2 million manggiraray. Alagad an angat para sa inda, an porsyon na inikan kalis sa lugar na nasakop na kan pinagibong kudal kan sarong residente. Mas nagsaditdaan agihan kan tubig na nakakakontribuer man sa marikas na pagbaha sa lugar. Nasa likod sa nainikan harong kan pamilya ni Tatay Herman. Sarodasinda sa mga minasapo kan haros abot tuhod na baha digdi. Dahil pagsagad ang kudal, magtao man yung kali. Ako niya kung tugot ko daw magdakol ang kali, anong kumanya ko yung dagang ngayon. An 63 anyos na si Nanay Benedicta, an may sadiri kan pigtutukoy na kudal. An depensa kaini? Dahil po tabi yan nasakop. Kumbaga sa muya man nadaga yan. Bali nga niya, may nakakaagpa kami 1 araw kayo na ibig tao. Tinao ko sa Balyo. Kung mapagibudig dinin line kanal an LGU, sigun kinanay Benedicta. Sinda po ang dapat ma-adjust, bako po kami. Dahil tulutin mi po ito po, man po pagandaga. Mari kung mayaman ako. An inisyal na impormasyon kan Barangay Planza, kung puunana sa Mayo 2025 an paghaman kan kanal sa saindang lugar, kakaipuhanon na haliun an kudal. Padagos pamang nakikikoordinar ang GMA Regional TV sa Municipal Engineer's Office, dapit sa progreso kan nasambit na proyekto. Sa rupakit sa piga-agrangay ngunyan kan mga residente, ang porsyon na ini kan pigigibong bypass road, digdi sa Zone 5 kan Barangay Planza, kung sa initong kanal na dapat agihan kan tubig, natahuba na kaining mga nakatambak na daga. Ini man ang saro sa mga rason, kaya natitipunan nin tubig ang mga haraning umahan. Naipaabot naman subuot ini kan barangay sa imbueltong kontraktor asin nagsabi nagigibuhanin paagi na mahali ini mantang nagpapadagos an konstruksyon. Alagad hasta sa ngunyan ngani, nagahalat pagiraray nin aksyon an barangay. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Department of Agriculture pigaadalan ang local manufacturing nin bakuna kontra foot and mouth disease. Local manufacturing kan bakuna paggaandaman and kasong magkaigwanin outbreak kan nasabing helang. Uya ang report ni Chris Novelo. 5 baka ang inataman ni Walden Brusas kan pili Camarines Sur. Pag nagkakagipitan dakula subot ang natatabang kaini, nanapagkukuan ng emergency fund. Kaya labi na sanaan paghadit kaini in kaso magkaigwaning outbreak kan helang sa hayop arrogant foot and mouth disease. Ay makatakot yan. Mareray ko pa ang iisip nakakakangkan tao. Pero ang putin mouth na apiktaran pa yan tao. Rekognisado na kan World Organization for Animal Health como FMD-free ang Pilipinas poon kan 2014. Alagad pigihiling kan DA ang impact sa ekonomiya in kaso magkaigwaning outbreak ang nakakaulakit na helang sa livestock. Katakod kaini pinag-aadalan na kan Department of Agriculture ang pagproducer ng bakuna nagibo sa nasyon kontra sa foot and mouth disease. Nagibo na subot ng Technical Working Group ang ahensya nganing maadalan ng local manufacturing ka nasambitan ng bakuna. Hindi siya cure, prevention lang yun.
pero matagal na natin yan inaasam talaga. Malaking tulong ito. Padagos man ang pag-enkaminar ka na hensya sa mga may atama ning hayop ng pahiguton, ang biosecurity measures nga ni makaligay sa anuman na klase ning helang. Kaibanan si Carlo Abunita asin Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Pigsyerto kan manihamiento kan Prime Water Camarines Norte na hasta Nobyembre na sana ang nahalaton antes dagos na masolusyonan ang problema kan banwaan nin Labo Camarines Norte sa supply nin tubig. Piglalauman kaya na matatapos na ang konstruksyon kan water treatment facility na pigpapatindog kan sarong pribadong kumpanya para mag-supply nin bulk water sa Prime Water. Alagad, mantang dai pa ini narirealisar, nagkakaigwa muna nin rasyon nin tubig gamit ang sa indang mga water trucks asin ang pag-irahay sa mga pump sa Labo storage tank para masimbagan ang agrangay kan mga konsumidor. Naglalauman ang sangguniang panlalawigan sa paagi kan Committee on Public Utilities na gigibuhon kan Prime Water C&WD asin sa rupang pribadong kumpanya ang sa indang promesa tanganing dagos ng matuldukan ang problema sa supply kan tubig sa mga apektadong lugar. So kailangan po namin yun na ma-increase yung level ng Labo storage tank para yung ibang mga areas na nasa elevated and farthest distances magka-supply po ng tubig. Maalas 8 kasubagong aga kan mai-report sa mga otoridad na sarong lalaki ang subuot nagtagbang sa porsyon kan salog sa may Panganiban Bridge, Naga City, asin dai naliwat nagbutwa. Tulos man ining pigharanap kan mga otoridad. Pasado alas 10:30 nin aga, kan madukayan kan diver kan PCG Auxiliary, ang lawas kan lalaki. Yaon pa ini sa irarom asin nakasabit subuot sa kahoy na ragpa. Nakua ang lawas sa may tahaw na porsyon kan salog, nasa 20 meters sana ang rayo sa kunsain ini nagtagbang. Ang lalaki sarong 30 anyos na residente kan Barangay Balatas. Nagsusunubahan na si magtururugang, siguro napikon, may mga diferensya, tuminagbang. Tigibo naman po gabos kang barangay, uga na nga di dyan yung tigla ganan yung fencing, kaya lang sige manggiraray dyaran eh. Good news mga kapuso, nagpapadagos po ang Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan, panalo. Para sa tsansa na manggana ni dakul na mga papremyo, pwede kamong maghulog nin entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu, asin Cagayan de Oro, asin sa pili ng mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Madurar ini hasta sa Agosto 16. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DCWB, asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Ma'am, uyon ka na iban ang cellphone sa mga eskwelahan? Iyo, yun yung iban niyan. Ano yan sa aki, pampano yan sa aki, pampawara niyan sa pag-eskwela, sa pag-adal. Uyon po na tayo magdarata, kasi ang iba po ka ginagamit sa ibang kung nagkipag-chat-chat lang sa other na. Makakaabala po yan sa eskwelahan. Uyon ka na ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa mga eskwelahan? Tayo man. Kaipuhan man talaga ninda yan pag nagre-research. Pwede po. Para po mas lalong makanood ang mga estudyante. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa 75 mga benepisyaryo kan walang gutom program kan DSWD sa banwaan kan Minalaba, Camarines Sur, naresibi na ang first batch kan sa indang food assistance. DSWD Secretary Rex Gatchalian may pagklaro sa pagpili kan mga benepisyaryo. Uya ang report ni Jessica Calinog.
Naresibe na kan 75 mga benepisyaryo kan walang gutom program kan DSWD sa Banwaan kan Minalaba, Camarines Sur an enot na rollout kan sa indang bulan-bulan na ayudang pagkakan, kantidad 3,000 pesos. Ay talagang nakulang bagay po niya. Sakit, lalo na ngayon ng mga bulan. Sa naman ang sa mong pag-amanapan ito sa pagtoro o pag-uong. May pang anyan niya. Parte kan programa ang pagpili nin retailer sa lambang Banwaan na iyong ma-provide kan mga produktong pigre-require kan DSWD para sa programa. Arog kan carbohydrates, protein, as in fiber-rich foods. Yung bagay, lalo na kang hindi lang sa amin kasi nakakatulong din kami sa mga farmers duman sa sarili naming lugar, Minalaba, na mga farmers duman, makukuha namin ng mga supply para i-distribute namin sa mga beneficiary. Sa kada pag-claim kan ayuda, kaipuhan ipresentar kan mga benepisyaryo an sa indang electronic benefit transfer card. Digdi mahihiling an food credits ninda na iyumang babasehan kan retailers. 5 to 7 days after redemption, mariresibe naman kan retailers an bayad para sa naidistribuer na produkto. Pinaliwanag man ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pirang alkalde sa Camarines Sur ang magiging sistema kan programa, pati na ang papel kan LGUs sa implementasyon kaini. Kabali sa piglinaw, an issue dapit sa mga nahahali sa enot ng listahan kan mga benepisyaryo, siring man na may pirasubuot na nakakabali na sa hiling kan iba, daiman kwalipikado. 300,000 yan sa batch 1, 100,000 pa lang ang naro-roll out natin. So, ibig sabihin may batch 2, may batch 3 pa. Alam ko naman na baka akala nila yun na yun, pero pauna pa lamang yan. Sisiguraduhin natin na ang ginagamit natin ng listahan ay listahanan. So, kanina narinig hindi local officials ang pumipili. So, huwag natin ibintang naman sa kanila. Kami, ang ginagamit namin yung national database at yung listahanan. Nakikikoordinar man subuot ang ahensya sa mga LGU. Tanganing magiyahan sinda sa pag-validate kung ang nakabali sa listahan, laog mananggad sa kwalifikasyon kan programa. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Kasabay kan pagbabalik eskwela kan mga kaakian, naobserbaran kan DepEd Bicol na kadakol pa man giraray ang nagpapabakal nin sigarilyo asin vape sa mga tindahang nasa laog kan 100-meter radius sa mga eskwelahan. Huli kainin nangapudan ang DepEd sa mga LGU asin iba pang ahensya na tabangan sindang mairayo sa maraot na bisyo ang mga estudyante. Maging ang DTI mahigot man ang implementasyon kan pagpapangalad sa paggamit o pagtinda nin vape sa mga eskwelahan basado sa Anti-Vape Law of 2022. Kasabay kaini nagpaluwas naman ang lokal na gobyerno kan Legazpi City nin implementing rules and regulations para sa Comprehensive Smoke and Vape-Free Ordinance. Nakapalaman digdi ang pagpapangalad kan paggamit o pagtinda nin vape asin sigarilyo harani o sa mismong mga eskwelahan. Mahampang sa 1,000 pesos hasta 5,000 pesos na may kaibanan na community service o pirang aldaw na pagkakakulong ang siisayman na mapapatunayang nagbalgar sa nasambitan ng ordinansa. Gibunta po ang gabos na miski ba ko perpekto, ipapaigding ta po ang enforcement kaini through deputization, kang mas dakol po ang enforcers sa City of Legazpi. Mga kapuso, duwang weather disturbance ang pigmomonitor ngunyan kan Pag-asa. Si sarong low pressure area kasuudma sa luwas kan Par, dagos nang naging bagyo o tropical depression. Mantang ang LPA sa laog kan Par asin saru pang harani digdi, nagsanib na asin naging saru na sa nang raot nin panahon ngunyan. Sigun sa Pag-asa, mayo pang epekto ang LPA asin nagtitinir na hababa ang tsansang maging bagyo. Medyo nagkukusog pa ngunyan ang habagat na padagos na mapauran sa pirang lugar. Basado sa datos kan Metro Weather, posible ang warak-warak na pag-uuran sa Camarines Norte, Camarines Sur asin Albay. Posible man na uranon ang iba pang parte kan nasyon.
Sa Tabangkan Pacific Partnership 2024, nagtarabangan ang mga soldados kan Amerika, Korea asin Pilipinas naliwat na buhayon ang lumang feeding room kan Legazpi Port Elementary School sa syudad nin Legazpi. Ang nasambitan ng feeding room pigagamit para sa National Feeding Program kan DepEd na obhetong tabangan ang mga nangangaipo o kulang sa nutrisyon ng mga estudyante. Apara sa konstruksyon, nagpromesa man ang South Korean Navy na mataunin learning materials sa nasambitan ng mga eskwelahan. Huli kay ni labi ang kaugmahan asin pasasalamat kan eskwelahan urog na tamayo sindang pigbutasan na pondo para sa nasambitan ng proyekto. Mientras tanto, inomaw man kan US asin Korean Navy ang pagiging matibay asin marhay na pag-uugali kan Philippine Army. Kaya nagpapasalamat po kami ng buong puso na sa pagiging mabait nila, mapagbigay at sa lahat-lahat na i-contribute nila sa project na ito. All the Filipino Army, they're super skilled, super polite, super easy to work with. The past week I've been working with them doing some of the flashing, and so they've been teaching me some new skills. Street dancing competition asin Paraw Regatta highlight kan selebrasyon kan Kadagatan Festival sa Mercedes, Camarines Norte. Mantang 6th Baras Anglers Fishing Competition tampok sa kapistahan kan Banwaanin Baras, Catanduanes. Uyan istorya ni Rosie Nieva. Padagos ang kaugmahan sa selebrasyon kan Kadagatan Festival sa Banwaan kan Mercedes, Camarines Norte. Saro sa inabangan kan mga tao ang makukulor na street dancing competition na nakasentro ang tema sa kultura asin yamang makukua sa Kadagatan kan Banwaan. Apuera kaini nagkaigwaman in Paraw Regatta o karera kan mga bangkang disagwan como parte kan pagbisto asin pagpapasalamat sa mga parasira. Ang isa po sa aming main activity is the Paraw Regatta competition kasi ito po yung connected sa ating karagatan. So binibigyan po namin itong importansya para mabigyan po ng pansin ang ating pong maliliit na mangingisda. Ang barangay Puraran sa Banwaan kan Baras, Catanduanes, ang bistado como saro sa mga lugar sa isla na may magayon asin darakulang hukol para sa surfing. Alagad apuera sa surfing, mayaman man ang lugar sa mga lamang dagat. Kaya kasabay kan fiesta kan Banwaan, kinundusir sa lugar ang 6th Baras Anglers Fishing Competition. Nasa 16 katao ang nagpartisipar sa aktibidad kung sa inakaresibi man ng cash prize ang nanggana sa kompetisyon. Napakaganda po nitong tournament na po ito ay dito po ay nakikita po namin yung aming skill po kung paano po namin mahuli yung isda na iba-iba, may maliit, may malalaki. Obheto kan aktibidad na ma-promote ang ecotourism asin maingkaminar ang mga jóvenes na purbaran ang sports fishing. Sa ating mga kapabaras noon, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, itry niyo po ang mahilig sa sports fishing. Magugustuhan niyo ito at healthy pa sa inyong katawan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.